Trust rating ng third quarter mga kabibig at kung ano-ano pa gawin ni BBM, lagapak talaga ang kanyang trust rating kabibig. Ay nako, sobrang saya ko. Kahit ganito man ang trust rating ni VP Sara, siya pa rin ang number 1 na pinaniniwalaan ng maraming Pilipino. Trusted official ng bansa si VP Sara. Naku po, magagalit na naman ang ibang tao dyan. Sasabihin na naman, naku, bayad yung survey na yan. Gawa-gawa ng survey na yan. Malaking binayad nila sa survey ng mga kampo ni Sara. Talaga ba? Mahirap bang aminin na talagang most trusted official si VP Sara? Kahit ano pang paninira nyo, kahit tapyasan pa ni Dilima ang OVP budget sa 2026, most trusted pa rin na opisyal si VP Sara. O eto kabibig ha, sa Publicos Asia Inc. Ito na, masensya na, inubo ako. So baka excite kong ibalita sa inyo ito. Napaka good news talaga ito. Ay, ito 2025 pahayag third quarter from September 27 to 30, 2025 based sa 1,500 na respondents. Iyan kabibig. Approval and trust ratings of top 5 government officials. Ito na. Ito na. Approval ni BBM 24. Pag quarter 2 kang BBM 25. Pag quarter 3 bumagsak ng 1%. Approval yan ha. Trust rating. Pag quarter 3 pag quarter 2 kay BBM 19. Ngayon 17. Bumaba ang trust rating ni BBM. Bumaba ang BBM ay. Bumaba ang trust rating mo dong. Kay VP Sara, quarter 2, 36 ang approval rating. Quarter 3, 36. Hindi bumaba, equal lang. 36% approval rating ni VP Sara. Ay, ang saya-saya. Nako, ito. Trust rating. Quarter 2, kay VP Sara, 33. Quarter 3, 32. Bumaba ng 1%. Pero hindi katulad kay BBM na sobrang baba, 17%. Saan mo hahanapin yung 17% versus 32? Presidente ka, tapos 17% lang ang trust rating mo? Di ba nakakahiya? Itong Vice President 32. Tapos sabi ng iba, ano bang nagawang programa ng Vice Presidente? 32% trust rating. Tanungin namin sa inyo, ano bang programa meron si BBM? Kung bakit 17% ang trust rating niya? Yung 20 pesos kilo na bigas? Yun ba ang magandang programa ni BBM? Na ilalabas lang tuwing may sakuna, tuwing may lindol? Nako po. Cheese Escudero. Approval ni Cheese Escudero for quarter 3, 19%. From 28 to 19. Sobrang lagapak, no? Yung trust rating ni Cheese from 19 to 11. Sobrang baba talaga, bibig. Hindi pa sila nawala dito ha. Hindi pa sila nawala bilang Senate President si Cheese. Now, Martin Romualdez. Bakit kasali pa si Martin Romualdez sa kabibig? Quarter 3 to Hindi pa yung bago. Naupo. Quarter 2 ni Martin, 15%. Pag quarter 3, 7% ang approval rating ni Martin. Single digit. Kalarki, ito ba ang tatakbong presidente? Single digit na lang ka, Martin. Trust rating kami, Bin. Ang trust rating ni Martin, quarter 2, 10%. Ngayon, quarter 3, 5%. Naku, grabe. Single digit. 7% approval, 5% trust rating. Ay, nakakahiya naman yan, Martin. Tapos sasabihin mong, mahal na mahal ako ng aking mga constituents.
Tumaas ang rating ng Office of the yung House of Representatives. Tumaas nga. Bagsak na bagsak yung trust rating at approval rating. Ito ba yung gustong magpresidente? Ito ba yung manok ni BBM sa 2028 election? Ay naku, hindi talaga mangyayari yan, oy. Bagsak na ang pangalang Romualdez. Okay, Chief Justice, quarter 2, 20, quarter 3, 11, approval rating. Quarter 2, 15, trust rating 11. Bumagsak talaga. Grabe yung pagbagsak. Pero ang kabibig ba? Ang nakakaawa dito ba? Yung presidente, no? Kasi yung trust rating 17. From 19, hindi man lang tumaas nilang 20 or 25. Bumaba 17 talaga. Oy, nakakahiya talaga, no? Tapos yung approval rating 25 to 24. Hindi man lang umabot sa 30. Kahit bumaba kay BP Sara, bahagyang bumaba, 1% lang sa trust rating. Diba? Mga kabibig, ako, ano ba naman to? Martin nga, hanggang sa huling pag-upo bilang House Speaker, bagsak na bagsak talaga ang rating. Walang as in super duper mga kabibig. Ito sabi ni Dare to Us, why most approve and highest trusted leader si VP Sara? Kasi gawa, hindi salita. Tinapyasan na ni Lile de Lima yung OVP budget to 2026. May narinig ka bang reaction ni VP Sara? Deadma. Ano bang rason ni Lile de Lima? Bratenela, hindi nag-attend sa plenaryo, so kailangan talagang tawag dito, disiplinahin si BP Sara. Ano ba klaseng rason yan, Lile de Lima? Pero tinan mo Lile de Lima, ang ganda ng trust rating at approval rating ni VP Sara. Mahiya ka naman, Nakikita at mararamdaman ang kanyang presensya. Kahit saan man, kahit minsan kung wala siya, her OVP Disaster Operations Center is fully active on the ground through the different satellite offices. Walang mukha niya na makikita. Di ba sa mga binibigay ni BP Sara, may mukha ba ni BP Sara? Wala. Di katulad ni Risa, lahat may pangmumukha. One can never fake sincerity. Mararamdaman talaga ito ng tao kung ano ang photo ops lang at ano ang totoong may malasakit. Whatever the critics will say or throw at her, ang katotohanan ay nangingibabaw na ang tapang at malasakit ng Duterte. Kind of leadership. At hindi lang lip service. Talagang good governance in action. For real, felt, seen, loved. Yan. Di ba kabibig? Naku, paano yan? Para yatang ang sakit-sakit. Bongbong Marcos, sobrang baba ng trust rating, approval rating mo, doy. Paano yan? According to Kifichu, imagine you are VP Sara. You have to put on a brave face condoling with the families of the dead in Davao Oriental, working hard to get help for them. While you are also struggling with the recently released news that your beloved father's interim release has been denied, and your enemies are pushing the narrative is that your fault because they want to divide the solid Duterte support base. Plus, Congress is out to get you during the budget hearings. The new ombudsman is out to get you. The president himself is out to get you. I know. Imagine the burden she carries on her shoulders while attending those crying, begging for mercy and help. I know many of us are depressed or sad because of what's happening, especially with PRRD. But even when it gets hard, we'll have try our best to be strong because she is. Ang lungkot kabibig. Pero maging masaya tayo kasi ang taas ng trust rating and approval rating ni VP Sara. Kahit ano man tinatapon nila laban kay VP Sara, hindi nakakaapekto ito sa
trust ng maraming tao na sa 2028 makakabangon ang Pilipinas. May totoong gobyerno sa 2028 pag uupo si Bibi Sara. Goodbye kakampwet, kakampink. Goodbye mga loyalista na nabulag sa pambubudol ni Bangag. Tapos, itong si Lele de Lima, tatapyasan niya ang OVP budget kasi bratinela si Bibi Sara. Tingnan mo, de Lima, kung ito ba yung tinatawag nating bratinela. Kung maging ganito man ang bratinela, okay na lang. Kasi marunong makipagkapwa-tao, hindi plastic, at may puso para sa mga tao. Hindi katulad mo, puro ka lang nyaw-nyaw, salita, wala sa gawa. Di ba kabibig? O si Bongbong Marcos nagpunta na ba sa Davao? Hindi pa. Naunahan na siya ng vice presidente.